Good morning po sa ating lahat. Katulad ho ng ating inawit, because He lives, I can face tomorrow. Yung pong awit na yon ay isang awit na meron siyang tinatawag nating seguridad. Na alam natin ano man po ang mangyayari po, yan ay hawak ho ng Diyos. Tingin ho ba ninyo magpaplano ang Diyos ng masama sa kanyang mga anak? Di ba hindi? Dahil buhay ang Diyos, panatag lang ho ang ating kalooban. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Sa pagpapatuloy ho ng ating last part of our series of sermon from the book of Romans chapter 5 beginning verse 1 up to verse 5. So muli ho nating basahin muli. Sabi dito, kaya't yaman tayo inaharing ganap sa pamagitan ng panampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So our title is, Why True Believers Can Rejoice. Bakit ang mga mananampalataya o ang tunay na mananampalataya ay maaring magalak, matuwa sa kanyang kalagayan bilang isang mananampalataya. Tayong lahat po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga testimony, Panginoon, na kung saan aming Ama ay pagpapatunay lamang na Ikaw ay buhay. Ikaw ay laging nakatunghay sa buhay po namin at hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Panginoon, salamat sa last part na ito ng aming sermon from the book of Romans chapter 5 beginning verse 1 up to verse 5, aming Amang Banal. Nawa po aming Ama ay magkaroon po ito, Panginoong Diyos, Ama, ng application sa buhay po namin. Nayaman kami po ay nandito po, Panginoon, sa daigdig na ito. Alam ho namin, Panginoon, ginagarantihan ho ninyo, dakilang Diyos, na meron kaming katiyakan, Panginoon. Higit sa lahat sa aming kaligtasan. Salamat po ng marami at ikaw lamang po ang dapat na maparangalan at maluwalhati, Panginoon, sa oras na ito. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. So sa last 4 parts ng ating Sundays na ating tinatalakay kung bakit meron tayong kapayapaan na makakapasok tayo sa trono ng mahabaging Diyos bilang mananampalataya ni Kristo. Unang-una, talakay ho natin our position as believers. Roman number 2, our possessions as believers. So bakit kailangan nating magkaroon ng kagalakan? Why? Because we possess acceptance. Letter B, we possess access. And then again, letter C, we possess assurance. Taglay ho natin ang ating katiyakan. Ngayon, meron pong dalawang katiyakan na meron ho tayo na dalawang beses po na pinakita ho ng talata. Number 1 is assurance here. Katiyakan sa pangkasalukuyan. And then, number 2, assurance hereafter. Katiyakan sa kabilang buhay. Kung gaano katiyak na malaman at maniwala tayo na tayo ay ligtas at ligtas sa buhay na ito, gayon din maaari tayo magkaroon ng parehong katiyakan sa kabila ng buhay na ito. Kung paano binigyan ho tayo ng assurance of salvation. Sa panahon natin ho ngayon, alam ho natin na tayo po'y ligtas. After ho ng ating kamatayan, alam ho natin na tayo po ay mga taong ligtas. Say amen to that. Bakit po? Dahil meron tayong tinatawag ho nating eternal security. So eternal security extends beyond the grave. Tandaan ho po yung mga kapatid para sa mga ligtas na tao, ang libingan ay hindi katapusan. Napakinggan ho niyo ba yun? Para sa mga ligtas na tao, ang libingan ay hindi katapusan. Kasi yan po ay pasimula pa lamang
ng tunay na buhay. Ang katuparan ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Alam ho natin, once na tayo po ay sumampalataya, tayo po ay meron na pong buhay na walang hanggan. Amen? Present tense po yun mga kapatid. Once na ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon lamang po ng katuparan ang eternal life ho niyon pagkatapos po ng ating kamatayan. Amin po ba? Sabi ng Roma, Kapitulo 8, talatang 29 hanggang 30. Basahin po natin, sabi dito. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 30. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So maliwanag po ang banal na kasulatan. Ito po ang tinatawag ho nating the three tenses of our salvation. So bago pa tayo isinilang sa mundong ito, tayo ay kanya nang iniligtas. Dahil alam naman ho niya na sasampalataya tayo sa kanya. Naniniwala ho ba kayo that God we serve is all-knowing God? He is omniscient. Alam niya ho ang mga magaganap kasi po ay siya ay Diyos. So bago pa tayo isinilang sa daigdig na ito, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos na ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Kaya nung ako po ay isinilang noong taong 1969, alam ho ng Diyos, pagtungtong ng February 13, 1985, sasampalataya ako sa Kanya. Nakita na niya yon. Hindi pa po ako isinisilang ng aking magulang. Nakita na niya yon. Na alam niya na ako ay sasampalataya sa Kanya. Yan ang position ho natin, mga kapatid. Why? Kasi our God we serve, He is all-knowing God. Amen? Alam na ho niya yon. And then, Roman number 3. Our privileges as believers. Our privileges as believers. Ang ating mga pribilehiyo bilang mga mananampalataya. Di ho ba, pag tayo po ay sumali sa isang association o samahan, o halimbawa magpapamember ho tayo, di ba ho ba meron ho tayong tinatawag ho nating mga privileges sa mga sa isang halimbawa, sa isang ano ba ho ba halimbawa? Sa villages, sa mga exclusive villages. Pag ikaw ay nakatira doon, you are the homeowners na isang exclusive owners ng village. Di ba meron kang privilege na gumamit ng ng amenities nila. Tama po ba ako? Ikaw ay may pribilehiyo. Once na ikaw ay nandoon na nakatira doon sa kanilang village. Kaibigan, kapatid, once na tayo po ay nagtiwala kay Christ, so sabi naman ng kasulatan, meron tayong privilege. Naniniwala ho ba kayo? Meron tayong privilege? Ano-ano po yung mga privilege na yun, mga kapatid? So tayo po ay naligtas. Naligtas ho tayo, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ano pang unang-unang privilege na binigay ng Diyos sa atin? Ngayon, ligtas ka na. Parang hindi kayo naniniwala. Ngayon ay ligtas ka na. Kinakailangan maniwala ka. Dahil mahalaga sa isang miyembro ng simbahan, dadalo ka sa church ngayon, alam mo, pagpasok mo at paglabas mo, ligtas ka. Amen? So ang tinuturo ho natin ho dito, binibigyan ho natin ng katiyakan, ng kaligtasan, ang bawat miyembro. Hindi dahil kay Pastor Ray. Uulitin ko, hindi dahil sa turo ni Pastor Ray. Yan ay dahil sa turo ng banal na kasulatan.
Say amen. Pakisabi sa katabi, makinig kang mabuti. Amen. Makinig kang mabuti. Kasi importante po ito aking tinuturo. Ngayon, ito po yan. Tayo ay naligtas at tayo ay ligtas na. Ngunit sa ngayon, ito po tayo ay nabubuhay sa isang mundo ng mga pagsubok at kapigatian. Napakinggan niyo ba yon? Aray, wag naman. Pagsubok na naman yan, Pastor Ray Uulitin ko. Ano ho yung tenses of our salvation? Unang-una, tayo po ay na-justified. Tayo po ay, iniligtas saan? Sa kaparusahan ng kasalanan. The penalty of our sin. Tama po ba? Naniniwala ho ba kayo doon? Hindi ka na pupunta sa impyerno. You are justified forever. Say amen to that. And then the second test of our salvation, which is our sanctification, tayo ay inililigtas saan? Sa kapangyarihan ng ng kasalanan. So, isang guaranteed po yun mga kapatid. Kung dumaan man ho tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok ng buhay, problema ng buhay, garantiya ho yun, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, tutulungan ka ng banal na Espiritu, kaya cool ka lang. Amen? Cool ka lang. Ibig sabihin, panatag ka lang. Alam mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Ito ho yung second tense natin, inililigtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano ang meron sa ating mga ligtas na tao? Ito po yan, makinig kayo mabuti. This is our privileges. Once na ikaw ay sumampalataya kay Christ, ito ho yun, letter A, the ability to rejoice in trouble. Paano yung Pastor Ray? Kakayahang magalak sa gitna ng problema? Sa gitna ng pagsubok? Matutuwa ka ba? Basahin po natin ang banal na kasulatan, Romans chapter 5 verse 3a. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo saan? Pakilakas. Sa ating mga kapigatian. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Naniniwala po ako, ang bawat Kristiyano ay merong Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo mismo ang tutulong sa atin upang tayo po ay magalak sa gitna ng ng ating kapighatian. So Paul says that the Christian can rejoice in the bad times of life. Ito ho yun mga kapatid minsan, sabi ko nga, Lord, kasi sa dami ho ng mga churches ho ngayon sa Pilipinas, nakita ko po na 90% of their preaching ay puro na lang blessing. 90% of their preaching is all about how to prosper, how to become a successful in their Christian life. Tama naman po yun Pero ito ho yung problem sa churches na ganoon. Inililihis ho ng tagapagturo ang tunay na kahulugan ng buhay pananampalataya. Na para bagang sinasabi ho nila na pag ikaw ay naging Christian, wala ka ng problema. Para bagang sinasabi ho nila na laging masaya, laging victory. Sa totoo lang mga kapatid, dadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. May times meron tayong failure. Amen? Yung failure ho natin, mga kapatid, yan po ay pagpapala. Paano naging pagpapala, Pastor, ang failure? Failure na nga yan Alam niyo po ba ang failure minsan? Yan po ay stepping stone ho natin para makita ho natin ang bawat kahinaan natin. At para makita ho natin ang kalakasan ho ng Diyos. Kung paano na tayo ay dapat ay magtiwala sa Diyos at hindi magtiwala sa ating kakayahan.
Na hindi tayo dapat magtiwala sa ating talino, sa ating galing. Kaya minsan po nagiging failure ho tayo kasi nakadepende ho tayo sa ating lakas. Nagiging failure tayo minsan nakadepende tayo sa kapwa-tao natin. Kaya minsan po pinifail ho tayo ng Diyos para ma-divert ang ating focus kay Kristo. Ma-divert ang ating kaisipan saan? Sa Diyos. Sa ginawa ng Diyos. Na kinakailangan magtiwala ka sa Kanya. Kaya ang isang Kristiyano ay nagagalak ho siya kahit dumaan siya sa kapigatian. Bakit po? Alam niya, yung kapigatian niya, yan man po ay failure. Alam niya, may layunin ng Diyos. Hindi ho yun, failure ka ba? May negative thinking agad. Oy, bakit ako naging failure? Siguro hindi ako naging faithful kay Lord. Siguro pinalo ko ni Lord. Kaya ako naging failure. No! Ialis ho natin sa isipan ho natin ang mga negative things. Ilagay ho natin sa isipan natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Amen? Huwag mo sisihin ang Diyos. Bakit nangyari sa akin ito? No, yan ay plano ng Diyos. Plano ng Diyos yan. Kasi ipinapadaan tayo sa mga bagay na yan para makita ho natin ang kalakihan ng Diyos. Hanggat hindi ho tayo pinapadaan sa gitna ng pagsubok ng buhay, hindi ho natin makikita ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Tama po ba ako mga kapatid? So bakit totoo ito? Na kinakailangan tayo mag-rejoice. Yung salitang alam. Kapag dumarating ang mga pagsubok sa buhay, alam ng tunay na mananampalataya na ginagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa ating buhay. At sinusubukang ibigay sa atin ng isang estado ng pagiging katulad ni Kristo. Dapat makita ho natin mga kapatid, pag tayo po ay pinapadaan sa gitna ng pagsubok ng buhay, nais ho ng Diyos na makita sa atin ang kalarawan ni Kristo Jesus. Amen. So habang tayo dumaraan sa mga kapigatang ito, natutulad tayo sa Panginoong Hesus. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, susunod ka sa akin? Di ba? Mayroon mga gusto sumunod kay Kristo. Sabi niya, Lord, susunod po ako sa iyo. Pero Lord, magpapaalam muna ako. Di ba? Lord, gusto kong sumunod sa iyo pero eto may mga kondisyon sa buhay. At sabi ho ng Panginoon, gusto mo sumunod sa akin? Handa mo bang tiisin? Ang anak ng tao nga, wala man lamang maunanan. Kaya mo bang dumaan sa matinding pagsubok ng buhay? Kung gusto mo sumunod sa akin? Yung lalaking mayaman ni Lord, gusto kong magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ano sabi ni Lord sa kanya? Sinunod ba ang kautusan? Lord, sinunod ko po ang kautusan. Hindi ako nagnakaw, gumalang ko sa aking mga magulang, ginalang ko ang aking mga magulang. Pero ito po ang kulang sa kanya. Sabi ng Panginoon sa kanya, ito ang kulang sa iyo. Ibigay mo. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo. Ipamahagi mo sa mga duka. And then, follow me. Anong sabi ng Banal na Kasulatan? Yung lalaking mayaman po ay umalis na malungkot. Bakit? Kasi ang priority ho niya ay ang kanyang kayamanan, hindi ang pagpa-follow kay Lord. Ang isang sumusunod kay Kristo Jesus, makinig kayo mabuti. Kung ano ang pinagdaanan ni Kristo Jesus, pagdaraanan din natin. Yan nga ang ayaw-ayaw pastorin ng mga miyembro ba't pinipiplits mo yan? Di ho po ba mga kapatid? Kasi ang gustong-gusto ho ng mga miyembro ho ng churches ngayon, sasagana kayo, uunlad kayo, hindi kayo magkakasakit. Yan ang gustong-gusto ng mga member ho ng church. Pero yung dadaan ka sa pagsubok, kayo, gusto niyo, type niyo ba? Sino ba may gusto pastorin dumaan sa pagsubok?
Sino ba? Pero hindi ho natin may aalis sa Biblia. Kasi kung babasahin niyo ang Biblia, makinig ko kayo mabuti mga kapatid, kung babasahin niyo ang Biblia, lalo po sa Bagong Tipan, hindi gaano tinatalakay ang prosperity in material things. Basahin niyo ang Biblia, ang Bagong Tipan. 90% of the teachings in the New Testaments are all about the assurance of salvation and also their spiritual growth. Bibihira po sa Bagong Tipan. Pastor, meron na John chapter 10 verse 10. Tignan niyo ang context nun. Kino-quote nila yun. Di ba ang magnanakaw ay naparito, sabi doon, para magnakaw. Pero ang anak ng Diyos ay para magbigay ng buhay na kasaganaan. Kino-quote ho ng mga prosperity gospel preacher ho yun. O buhay na kasaganaan, take that word mga kapatid. Hindi ho yan prosperity in material. The context ho dyan ay walang iba mga kapatid. Ang tinutukoy ho dyan ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya minsan yung mga prosperity gospel preacher, kinukot nila ang mga verses sa Bible about sa doon sa mga prosperity, pero hindi ho nila inaalam the true meaning of the text. Binabasa ho nila sa kanilang lente. Hindi sa lente ho ng Diyos. Kung babasahin natin ang Bible, hindi sa salamin natin, kundi sa salamin mismo ho ng Diyos. Yung gusto ho ng Diyos. Hindi yung gusto ho ng tao. Kaya nga ang mga churches ho ngayon na malalago, kasi ang sermon ho ng pastor is all about prosperity, about blessing in material things. Kung tatanungin ho ninyo, i-interviewin ho ninyo, tatanungin ninyo, ikaw ba'y nakakatiyak na ligtas ka? Sasabihin ho nila, wala nakakaalam. Bakit ka pa dumadalo sa simbahan kung hindi ka naman tiyak sa kaligtasan mo? Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin mga kapatid? Kung bakit napakahalaga ang bawat tao, ang bawat miyembro ay makatiyak na siya po ay ligtas sa tao. Tandaan natin mga kapatid, ikaw ay iniligtas na. Ligtas ka na, pero patuloy kang inililigtas ng Diyos sa kapigatian. Kaya dapat ka magalak. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice naman. The word tribulation means pressure. Yan ang kahulugan ng tribulation, pressure. Sinabi naman ng Panginoong Spirit, sabi ho, John chapter 16 verse 33, tingnan niyo po, basahin ho natin. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng pakilakas. Ano ito? Kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo saan? Pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So habang ang mananampalataya ay dumaraan sa kapigatian ng buhay, kailangan lang may tamang tanaw sa Biblia patungkol sa kapigatian. Kasi si Kristo na ang nagsabi dito, na magkakaroon kayo ng kapayapaan sa sanlibutan, nahaharap kayo sa pag-uusig. Sa ibang translation po ay kapigatian. So ibig sabihin, pagsubok. Susubukin ho tayong lahat. Pero ito po, ginarantid agad ang privilege ho natin, meron tayong kapayapaan. Amen po ba? Sa gitna ho ng pagsubok ng buhay. Bakit po? Kasi dinaig na ho ni Kristo ang sanlibutan. So dapat ang Kristiyano, tama ang tanaw niya sa Biblia. Sabi ng Roma 8:28, ito po yung sinasabi ko kanina sa inyo, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay pakilakas. Gumagawa saan? Sa kabubuti ng ng umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Makinig kayo mabuti. Hindi sa ikasasama, kundi ikabubuti.
Hindi sinabi ho dyan, ikakasama. Ang sinabi ho dyan, ikabubuti. Ibig sabihin, pag dumaan ka sa gitna ng pagsubok, huwag mong isipin masama. Ang isipin mo, mabuti. Inalaw ng Diyos, ginusto ng Diyos, na dumaan tayo sa pagsubok na ito, kahit minsan ayaw mo, pinapadaan ka, pero ito ang gusto ng Diyos. Para tumibay ka. Para tumatag ka. Tama po ba mga kapatid? Hindi ikakasama ha, kundi ikakabuti ng mga manampalataya. Ganito ang tanaw natin sa buhay na ito. Dumadaan man ho tayo sa pagsubok ng buhay, dapat tama ang tanaw ho natin. Letter B, the ability to recognize our troubles. Ang kakayahang kilalanin ang ating mga problema. Romans chapter 5, verse 3 up to 5a. Sabi dito, sa pagkaalam na ang katigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis, ang pagpapatibay. At ang pagpapatibay ng mga pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. So in this section, Paul tells us all about the benefits derived from the pressures of life. Pressures of life. Note the progression mentioned in these verses. Number 1, sabi ho doon, tribulation. And that is pressure. Ano ang benepisyo ng kapigatian? Ibig sabihin, pressure. Di ho ba, pag tayo po ay nagluluto ho ng karneng baka, saan ho natin inilalagay ho siya? Ano po siya? Pressure cooker. Ano ang dahilan? Para ano po? Lumambot. Tama po ba? Hindi sayang siyempre yung ating gasol. So gusto kong ipakita sa inyo dito mga kapatid, tayo po ay pinapadaan talaga sa kapigatian. Ang kahulugan ng tribulation o kapigatian ay pressure. Pressure. Mahirap mahipot. Tandaan natin, ang isang tao na siya ay tumibay sa pamagitan ng pagsubok, yan po ay matagumpay na tao. Tama po ba ako? Noong nakaraang linggo, tinignan ko ho yung pinakamayayaman na kilala sa atin sa Pilipinas, sa showbiz. Grabe pala ang yaman ni Manny Pacquiao. Ang yaman ho niya parang nasa, kung hindi ako nagkakamala, 200 plus billion pesos, no? Tapos ang laki ng lamang ho niya kay Willie Rebillame, kasi si Willie Rebillame ay 4 billion. No? Natanong ko ho ang isang manampalataya. Sabi ng isang manampalataya, sabi ko, ang palad ni Manny Pacquiao. Sabi ng manampalataya sa akin, Pastor, mas napalad tayo. Natanong ko, bakit? Ba't ba mas napalad tayo kay Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, mayaman na, kilala na, Kristiyano pa. Sabi nung kausap ko, hindi Pastor, mas napalad tayo. Bakit? Dahil sigurado kaligtasan natin. Hindi tayo kilala. Pero kilala tayo ng Diyos. Sa oras ng ating pangailangan, kumakapit tayo sa Kanya. Si Manny Pacquiao, meron siyang 200 billion pesos. Pag may mga problema, pupunta lang yan sa ATM or kaya sa bangko, withdraw lang. Pero tayo po, umaasa tayo sa Diyos. Sabi ho ng mga kasulatan, pinili ng Diyos ang mga mahihirap para magsiyaman sa panampalataya. Kaya tama ho yung kausap ko ho, yung kanyang pananaw. Tayo po ho ngayong mga manampalataya na utanging sa Diyos lang umaasa. Sa oras ng pangailangan ho natin, sa panahon ng yung kailangan na, hindi ho tayo kumakapit sa patalim. Kumakapit tayo kanino? Kay Kristo. Amen po ba?
Kaya po ang pinakamayaman sa daigdig na ito ay meron pong tiwala kay Kristo Jesus. May pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po ang pinakamayaman tao. Pero tandaan ninyo mga kapatid, mas maigi po na mas maraming experience sa tribulation kaysa sa walang tribulation. Alam niyo mga kapatid, mahirap mahipo ang pusong bato. Tama po ba yon? Mahirap mahipo ang pusong bato. Alam niyo ang isang taong may batong puso, may pride ho yan eh. Tama po ba? Yung batong puso, may pride yan. Bakit? Ayaw na ayaw ho niya na siya po ay nalalamangan. Ang isang taong may pride, ayaw ho niyang ibaba ang kanyang sarili. Tandaan ho natin, hanggat hindi ho natin ibinababa ang ating sarili sa harapan ho ng Diyos, hindi ho tayo magiging matibay na mananampalataya. Sa panong paraan tayo, kinakailangang magpakumbaba sa Diyos. Ito lang ho mga kapatid. Mag-rely ka kung ano ang gusto ng Diyos na ipadaan sa iyo. Lord, wag naman po, wag niyo iparanas sa akin yan kasi ayaw na ayaw ko yan, Lord. Pero sinasabi ni Lord sa iyo, anak, kailangan mo daanan ito. Kasi pag hindi mo dinaan ito, hindi ka makakalampas. Eh, siyempre naman, hindi ka makakalampas talaga pag hindi mo dinaanan. Tinandaanan mo talaga to para makita mo ang kagandahan ng plano ko. Eh, ayaw na ayaw mo eh. Alam niyo po ba ang Israel ay pwede naman pala na makarating agad sa promised land ng ilang linggo lang? Pero bakit hinayaan ng Diyos na maglakbay sa ilang ng 40 taon? Anong dahilan? Ang dahilan is to test the Israel. Sino lang ba nakarating sa lupang pangako? Diba si Joshua, si Caleb, at yung mga kabataang isinilang doon sa wilderness. Pero yung galing sa Egypt, lahat yun patay. Pero siyempre, yung mga kabataan na yun, dumaan sa training yun. Kaya may mga battle ho doon eh. Dumaan sa testing. Kaya ho, importante sa buhay ng isang tao, dapat ikaw ay maging matibay sa gitna ng tribulasyon. Pinapadaan tayo sa tribulasyon para kuminis ang bato. Paano ko nangyayari yun, Pastor Ray? Kumikinis ang bato. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, kung bakit makinis ang mga bato sa dalampasigan? Ano nangyayari? Kasi hinahampas pala ho yun ng tubig alat. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya kumikinis po ang bato sa dalampasigan. Dahil ano po yan? Hinahampas ho yan ng tubig. Alon. Sa buhay ho ng pananampalataya, hayaan mo lang hampasin ka. I-pressure ka. Why? Nangako naman ang Diyos. Sabi ni Kristo Jesus na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Nandyan ang Diyos. Hindi ka iiwan. Kalahon ninyo nung nawala ho si Faye. Siyempre bilang tao, nag-alala ho ako eh. Sabi ko, Lord, paano na po ang faith ho, pananampalataya ng pamilyang Laurente? Kasi siyempre, nung time na ho na COVID time yun eh. Kahit COVID time ho nun, talagang pilit ho ako nakakapuslit. Gawa nga na meron ho akong past ho noon, na hawak-hawak ko. Pupunta ako dito, pray ko ho si Faye. Hindi naman kasi ako Diyos.
Siyempre, yung bilang pastor, Lord, gusto ko po, gumawa ho kayo ng himala. Pagalingin ho ninyo, deep inside in my heart, yun ang prayer ko, Lord. Gumawa ho kayo ng himala. Para patunayan ho ninyo, Lord, na makapangyarihan po kayo. Kalahon ninyo, mga kapatid. Namatay Joseph eh. Sa bilang tao, siyempre nag-alala ako, paano ho yung kalalagayan ho ng pamilya? Lalo si Ma'am Baby. Nagkamali pala ako. After ho nung namatay Joseph A., lalong tumibay ang pananampalataya ho ni Ma'am Baby. Kaya minsan kalahon ninyo, sabi naman ng kasulatan, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Amen. Ang aking daan ay hindi nyo daan. Na minsan nakikita ho natin, maganda itong gagawin ho natin kung sakaling ibigay ng Diyos mo ito. Minsan nagkakamali ho tayo. God knows everything. He is omniscient. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung minsan gusto mong mangyari ito pero hindi nangyari, pero yun ang tama na gusto ng Diyos na mangyari para tumibay lang ang pananampalataya ng isang tao. Kaya sabi ho ni Ma'am Baby sa akin, Pastor, salamat. Nandyan kayo. Siyempre, nandyan ang Diyos na nagpatibay. Kaya sabi ko nga, Lord, ang galing mo. Patawarin mo ako. Kasi bakit? Para bang pag gusto kong i-twist, para bang gusto kong i-manipulate yung dapat mangyari. Di ba may kasi ganun tayo? Lord, pag binigay mo ito, magandang mangyayari. Pag binigay mo sa akin ito, tiyak yan, maraming sasampalataya. Pero mali. My thought is not your thoughts. My way is not your way. God says, brother and sister, kung tumadaan ka sa pagsubok, sige lang, tanggapin mo lang para kuminis ang bato. Amen. Para kuminis ang bato. Ito ang hindi natin nakikita bilang manampalataya. Ang akala ho natin, pag tayo po ay pinatadaan ng Diyos sa mga maibigat na pagsubok, ay pinarurusahan tayo. Mali. Hindi ka pinarurusahan. Ikaw ay pinatitibay. Sabi mo sa katabi mo, pinatitibay ka. Kalahon ninyo, ang kilala ko ang matibay na tao dito. Na batang-bata ay si Heidi. Nawala si Heidi. Si Heidi. Baba. Sa edad na 26 years old si Heidi, no? 26 years old, ang daming karanasan sa buhay. Try ho niyong kausapin, interviewin ho yan. Manliliit ho kayo, promise. Manliliit ho kayo. Lalo, limbawa, may edad ka na. May edad ka na, pero siya, bata pa lang, ang dami ng karanasan sa buhay. Dami ng karanasan sa buhay. Pwede ho ba nating palapakan ng Panginoon sa buhay ho ng tatay ni Heidi? Yan po. Sabi ko kay Heidi, sabi ko, sa tatay mo? Sa bahay po. Iyain mo dito. Eh, nakita ko, salamat. Salamat sa Diyos. Nadala niya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito lang ho yan eh. Ang isang taong pinadaan sa matinding pagsubok ng buhay ay isang matatag na manampalataya. Pastor, kahit hindi lang ako matatag, okay lang. Wag na lang. Sobrang takot eh. No? Wag na lang, wag na lang. Tandaan niyo mga kapatid. Ayaw man. Dadaan tayo talaga doon. Magpatianod ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, magpatianod ka na lang. Kasi ito ho yan eh. Ano yung pangalawa? Yung progression niya. Ano nangyayari? Patience. Next, patience. Pag dumadaan ka sa pressure, syempre maglalagay ang Diyos sa'yo ng ano? Ng patience. Pagtitiis.
Tutulungan ka ng Diyos sa pagdaan mo sa mga pressures in life, trials in life. Maglalaan siya ng Diyos ng ng patience sa'yo. Tutulungan ka ng Diyos na makapag-endure ka, kaya endurance. Anong tinuturo ng patience sa atin? Tinuturuan tayo magtiyaga, makatagal, sa pagpapatuloy natin sa buhay. Isa sa bunga ng banal na Espiritu ay pagtitiis. Tama po ba? One of the fruit of the Holy Spirit ay pagtitiis. So ibig sabihin, kung wala tayong pagtitiis sa buhay, baka isang araw, wala na yung katabi mo. Tama po ba ako? Pag wala kang pagtitiis, mawawala na yung katabi mo. At mabuti na lang, may pagtitiis. Kasi hanggang ngayon, nakikita mo pa rin siya. Kaya sabi mo sa tabi mo, tuloy lang ang laban ha. Tuloy lang ha, huwag kang susuko. Ang sumuko ay talo. Amen? Talo ang sumuko. Kaya pag wala tayong pagtitiis again, wala po. Kaya yung reality ng TV shows natin dati, alam niyo ba yan? Ano ba yan? Yung Pinoy, ano ba yan? Channel 2 dati, Pinoy Big Brother? Bahay ni Kuya? Di ba real Real situation minsan, di ba? Minsan nakakapanood din ako nung araw nun eh. Nagmumurahan pa nga eh. Tapos minsan talaga nag-aaway. No? Yung housemates nila, no? Yung challenges, di ba? So 24/7 ho yun eh. Talaga naka-CCTV. So ibig sabihin, tayo po, mga kapatid, yung buhay ho natin, tayo po ay nasa bahay ni Lord. Alam niyo po ba yun? Nasa bahay tayo ni Lord. Na 24/7 binabantayan tayo. At sina-challenge so tayo ni Lord. Ang makatagal ay panalo. Hindi sa kaligtasan yun ha. Malis eh. Hindi sa kaligtasan mo yun ha. Gusto ko ipakita sa inyo. Ang makatiis. Ang nak-endure para sa akin, and that is your rewards. Naniniwala po ako may rewards. Kaya kung bakit dapat tayo magpatuloy, tumatangan po ako sa Bema Judgment. That someday, God will reward us. Gagantimpalaan tayo ng Diyos. Ang mga hamon ng buhay ay tinitiis natin na may kagalakan para sa mga Kristiyano. Amen? Dahil ito po ang layunin ng Diyos. Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 6 up to verse 7. Sa ganito, kayo'y nangagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong pakilakas. Ayaw na ayaw ko yan. Lord, ano po? Pakilakas. Magdalas ng ano po? Iba't ibang ano? Kayo, gusto niyo to? Pag nababasan niyo to, gusto niyo to? Nung araw, nung ako'y nasa prosperity side, ayoko nito. Ang tanaw ko, binayaran ni Kristo ang lahat ng kahirapan ng buhay. Ang tanaw ko, binayaran ng Diyos ni Kristo Jesus ang lahat ng sakit at karamdaman. Kaya ang tanaw ko, pag nagkakasakit ako, eto yan ha, makinig kayo. Ang tanaw ko nung araw, pag nagkakasakit ako, pinaparusahan ako ng Diyos. Pinapalo ko ni Lord. Noon, pag dumadaan ako sa mga pagsubok ng buhay, naku, baka pinaparusahan ako ni Lord, baka may ginawa akong kasalanan. Tandaan ninyo, dapat tama ang tanaw ninyo. Sabi dito, kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Pero, eto lang ho yan, bagamat ngayon sa sandaling panahon. Ano kailangan mo ngayon? Endurance. Pagtitiis. Para makalampas ka sa pagsubok. Di ba ang sarap ng feeling mo, Crystal? Nasaan si Crystal? Lahat ng tinawag ko eh. Ayaw pala si Crystal. Di ba ang sarap ng feeling mo nung binigyan ka ng visa? Pero di ba na yung in-interview ka, kakabaka-baka, di ba? Pero pagkalabas mo dun sa kwarto, di ba ang sarap ng pakiramdam mo?
Tama ba? Ganun ho lang ho yung kapatid. Siyempre kakabaka-baka sa mga pagsubok. Tao lang tayo Kakabaka-baka. Pero tandaan ho natin pag nakalampas tayo doon, sarap na ng pakiramdam natin. Why? Kasi sandaling panahon lang naman yun. Nandiyan pa ho ba kayo? And then, number 3, experience. Ano yung sabihin experience? Proven character or maturity. Mahalaga ang isang tao ng Diyos ay magkaroon ng maraming karanasan sa buhay. Experience in life. Kalahin mo sa trabaho. Ito hong yun Mas lamang na tinitignan ng employer ang experience kaysa sa diploma. Tama po ba? Aanin mo yung bagong graduate, tuturuan mo pa. Di doon ka na sa may experience, pwede mo nang bitawan. Tama po ba? So mas lamang po ang experience kaysa diploma. Pero mas maganda rin siyempre meron kang diploma. Credential mo yun Pero mahalaga po ang experience. Tama po ba? Kaya panalo sa buhay ang isang tao na maraming karanasan sa buhay. So marami ho siyang maikukwento sa kanyang susunod na henerasyon. Amen? Ako po kalahon ninyo, pag ako'y nakaakita na matatanda, na ang matanda po ay ang edad niya ay 90 above, hindi na ako nagsasalita. Sabihin ko lang, Lolo, magkwento ho kayo nung panahon ng Hapon. Kasi napanood ko lang sa pelikula noon, kila Fernando Po Jr., yung panahon ng Hapon. Ngayon, yung mga bata, hindi nyo na alam ho yun Tinanong ko nga ho yung isang estudyante, no? Anong alam mo kay Dr. Jose Rizal? Ang alam lang niya, pambansang bayani. Pero yung malalim, hindi nila alam. Yung panahon ng Hapon, anak, anong alam mo? Wala. Lalo kasi, wala lang akong nagpuproduce ng pelikulang gera ho ng Hapon, tama? Yung panahon lang ho natin ho yun, na nag-produce ho yung mga Sampaguita Picture, LBN. Hindi nyo alam ho yun, Alam ni Ma'am Baby ho yun Diba? Alam niyo ba yan, LBN, Sampaguita. Sila nagpo-produce ho ng pelikulang panahon ng Hapon. Kaya napapanood ko lang ho yun. Pero pag nakakita ako ng tao na matanda, 90 above, sabi ko, kwento ho kayo panahon ng Hapon. Kakikwento ho siya. Kaya nandun ako sa Bicol nung araw, meron ho akong na-meet ho doon, na miyembro ho ng simbahan noon, nung nasa kabila pa po ako. Nag-visit ho ako doon dahil anniversary ho ng Bicol. Meron po miyembro sila doon, 90 plus. And ano lang po ako, ako lang ang pinatira ho doon sa isang bahay. So nag-iisa lang ako doon. Walang gaanong kapitbahay. Kasi nga, kinabukasan pa anniversary, maaga po akong pumunta ho doon. So nakapag-stay pa ako ng isang araw. Wala akong makausap. Doon muna ako inilagay ho doon sa isang bahay na wala akong nakatira. Ako lang ho nakatira. Mabuti na lang, merong miyembro na naawa, pumunta ho sa akin na 90 plus, matanda pa. So nagkikwento, sabi niya, pwede ho kayo magkwento lang ho kayo sa akin. Kwento siya, panahon daw ng Hapon, Ito yung panahon ng Hapon. Kitang-kita daw niya ng kanyang mga mata na yung bata ay hinahagis sa ere, tapos isinasalo ng bayoneta. Akala ko pelikula lang, totoo pala. Di ba? Meron ba rito ng panahon ng Hapon? Wala na pa. Wala. Nakita ho niya kung paano nire-rape ng mga Hapon yung mga Bicolana. Kabataan siya noong araw. Kinukwento siya, ganun po ba yun, Lolo? Oo, anak. Sabi ko nakikita ko ngayon yung pelikula. Totoo pala yung pelikula. So sabi ko, itong matanda, ang daming karanasan sa buhay, kaya nagkikwento siya Ako natututo po ako Mga kapatid, kung bakit minsan pinaparanas tayo sa mga pagsubok ng buhay para meron tayo ikikwento sa mga bata. Sa mga nangyari ho sa atin na pwede natin sabihin sa mga bata, totoo ang Diyos. Kasi naranasan ko ang Diyos sa buhay ko. Nandiyan pa ho ba kayo?
Ano mahalaga po? Kwento mo o kwento ng Diyos sa buhay mo? Sino rito nakaano ng sermon ko nung araw sa kabila? Mahalaga kasi ang kwento ng Diyos, hindi kwento ko. Kasi yung kwento mo walang kwenta. Ang may halaga dito, yung kwento ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, yung kwento ng Diyos sa buhay mo, gumawa ang Diyos sa buhay mo, nakita mong kapangyarihan ng Diyos, yun ang may kwenta, hindi yung kwento mo lang. Nagiging makabuluhan o kwenta yung kwento mo kung may kasama ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang isang mananampalataya na maraming experience in life during sa tribulation, ano nangyayari? Proven character or maturity. Doon nagmamature ang isang tao. Di ba? Tingnan niyo po si Heidi nga. Kita ko matured na matured eh. Baga 26 years old. Kita ko kung gumalaw ho siya, matured na matured ho siya. Talo po. Yung mga ibang kakilala ko. Talon-talo. Ngayon, ang salitang proven character, isibig sa Greek ko yan ay dokima, which means character that has been tested and approved. Character na sinubukan, na aprubahan. Mga kapatid, parang isang gamot, bago po ilabas sa market po ito, anong ginagawa nila? Di ba ni-study ho nila, tinetest ho nila, kaya nga tinest ho yung COVID-19 eh. Vaccine eh, saan tinest? Sa atin nga itinest eh. Mga third country eh. Kaya nangamatay nga mga Pilipino, di ba? Bago sa kanila. Di ba, napakasalbahe minsan ng West. Kasi may mga study. Kaya eto ho yung sa buhay ho ng manampalataya. Tinetest ho tayo para para maging proven. Ang nagagawa ng isang tao na maraming karanasan sa buhay, pinapahalagan niya ang darating na bukas. Tingnan niyo po ang mga heroes of faith. Ang aklat ho ng Hebreo, sila po ang mga kwento ng Diyos sa buhay nila. Tingnan niyo po, the heroes of faith. The amazing stories of faith. Sila po ang mga taong may malaking ambag sa pananampalataya sa Diyos. Tayo po, ikaw ano ang magiging ambag mo? Ambag mo sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ako gusto ko sana po maging ambag ho natin. Ambag ng KLDC sa Kristyanismo ng Pilipinas, maipakalat ho natin ang aral ho ng free grace. Amen po ba mga kapatid? That's our objectives. Bagamat ilan lang ho, ang alam ko po ay tayo lang ho dito sa South, ang pure, 100% free grace in theology. Sabi ko, Lord, gusto ko po magkaroon ako ng ambag sa Pilipinas. Mahalaga po ito mga kapatid. Habang hinihintay natin ang rapture, gawa ho tayo para kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Gawa ho tayo. Ngayon, pag nahubog na ang ating karakter, eto ho yan, meron tayong karanasan sa buhay ho natin. Ito panghuli, pang-apat, hope, pag-asa. Romans chapter 5 verse 4, at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Kung bakit nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos? Dahil nananangan tayo may pag-asa na ibinigay ho ng Diyos sa atin. Bakit po? Dahil pinakita ho yan sa verse 2. Basahin natin ang chapter 5 verse 2. Sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating penindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ho ng Diyos. Hallelujah! At dahil sa pag-asa na ito na meron tayong nagtitiwala ho tayo, hindi ho tayo mabibigaway. Kasi alam ho natin mga kapatid, isang araw, luluwalhatiin tayo kasama ni Kristo Jesus. Amen po ba? Sabi ng Romans chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Hallelujah! Yung the love of God sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. That is because God loves us and enable us to withstand in tribulations. God loves us.
Now, mahal tayo ng Diyos as He will love us in heaven. Ang nagtutulak sa atin para umasa sa hinaharap dahil naranasan natin at naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Naramdaman niyo ba ang pagmamahal ng Diyos? Ako naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos 39 years ago. Alam ko, mahal ako ng Diyos. Alam ko na ako'y itatawid ng Diyos. Palalampasin ako ng Diyos sa mga pagsubok na darating sa buhay ko. Ito'y pag-asa na ako'y magpapatuloy habang hinihintay ko ang tinatawag ho nating rapture. Amen po ba? Sabi ng Titus chapter 2 verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian nating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Are you ready for that? Parang hindi. Are you ready? Handa ho ba kayo sa rapture? Ikaw na lang, pastor. Ako ready ako. Any moment. Anytime dumating si Christ, alam ko, rapture ako. Tanong mo yung katabi mo, rapture ka ba? Pagdating ni Lord? O sasabit ka na lang? Hoy, hindi ka makakasabit. Hindi ka makakasabit. Bakit? Kasi magiging incorruptible body ho tayo. Paano ka sasabit kung corrupt ka, kung corruptible ka? Hindi makakasabit. At habang hinihintay mo ang mapal na pag-asa na ito, marami tayong maranasang struggle in life. At dahil yan ang tinuturo ng Biblia, the road to maturity is paved with struggle, just as many growing saints of God. Tanungin ho natin ang mga nakaranas na mga lingkod ho ng Diyos. Ask Abraham and he will point to Mount Moriah. Ano yan? Genesis chapter 22, sinubok ng Diyos si Abraham. Naihandog ang kanyang anak. Isang araw, meron din tayong bundok Moriah. Nasusubukan tayo din ng Diyos. Amen? Handa ka ba dyan? Kasi kung gusto mo, tanungin mo si Abraham, he will point to Mount Moriah. Ituturo niya ang bundok ng Moriah kasi doon siya sinubok ng Diyos. Ask Jacob, and he will point to a pillar of stone. Genesis chapter 28, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan sa panaginip kay Jacob at pinakita ng Diyos sa kanya ang maging lahi niya. Tinawag niya itong Bethel. Ano yung Bethel? Ang Bethel ay naranasan ho niya na ito yung pintuan ng langit. Akyat panaog ang mga anghel ng Diyos. Ask Joseph, and he will point to Egyptian prison. Genesis chapter 39, nakaranas na maraming pagsubok si Jose hanggang siya ay mabilanggo. Ginamit ng Diyos ang bilangguan upang matupad lang ang mga pangitain ni Jose. Amen. Number 4, ask Moses, and he will point to the backside of the desert. Exodus chapter 2 and chapter 3, tumakas ang Moses at nahirapan sa disyerto hanggang siya ay nakaranas ng burning bush. Ginamit niya ang naglalagablab na puno para makita niya kung sino ang tunay na Diyos at kailangan maranasan nating dumaan sa tuyong disyerto upang makita ho natin ang kalakihan ho ng Diyos. Number 5, ask the 3 Hebrews children, and they will point to a fiery furnace, nagniningas o nagbabagang pugon. Daniel chapter 3, nahatulang itapon sa hurno. Ginamit ng Diyos ang hurno upang makita ho natin ang pagsama ng Diyos. Amen po ba? Nasa gitna ka ba ng apoy? God is with us. Ask Daniel, and he will point to the den of lions. Daniel chapter 6, nahatulang itapon sa kulungan ng leon. Ginamit niya ang kulungan ng leon upang makita ho natin na hindi tayo magagalaw ng sinuman pag ang Diyos ay nasa ating tabi. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen? Even man leon, gutom na gutom ang leon, pero hindi nagawang kainin ng leon ang Daniel. Bakit? Kasi nandoon ang Diyos. Tanungin mo ang Daniel, bakit ganun si Daniel? Sinamahan siya ng Diyos. 7, ask Peter, and he will point to a Roman fire and his 3 denials.
Matthew chapter 26, nagawa ho niyang ipagkaila ang Panginoong Yesus. Ginamit ng apoy o parikit, upang makita ho natin ang ating mga mali na pinili o mga pagkukulang sa Diyos. Amen. Alam ko may kahinaan tayo. May kahinaan ako. Minsan ginagamit ho ng Diyos ang mga kahinaan natin para makita ho natin ang kabutihan ng Diyos. Amin po ba? Pinatawad ho ba ng Diyos si Pedro? Yes, pinatawad ho siya kahit pinagkaila niya ang kanyang tagapagligtas. And number 8, the last, ask John and he will point to Patmos. Revelation, the book of Revelation. He was the author of that book, the last book of the Bible. John the Beloved. Dahil sa pag-uusig sa pananampalataya, pinatapon sa isang isla. Nakaranas ng kalungkutan dahil sa pag-iisa. Ginamit ng Diyos ang isla upang maipahayag ang mga bagay na darating. Ngayon mga kapatid, from Abraham up to the last, nakita ho natin, dumaan sila sa iba't ibang klase ng pagsubok ng buhay. Bakit? Kasi gusto ho ng Diyos. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Dahil sabi ng Diyos, hindi niya hayaan ang anumang pagsubok na hindi ho natin kakayanin. Amin po ba? Hindi liko ang Diyos. Alam ng Diyos kung papaano kanya sasaknuluhan sa panahon na ikaw ay dumaraan sa iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. Pakisabi sa katabi, panatag ka lang. Amen, panatag ka lang. Nandyan ang Diyos. Tutugon ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.